Hello mga kapitbahay, we are back for another video. And for today's video mga kapitbahay, usapang tayo, non-technical muna pero related pa rin sa IT. Ayan, so marami kasing nagko-comment dun sa channel natin about sa ganitong issue na palagi kong nababasa dun sa mga comment section natin. Ang tinatanong ko nila is, mahirap nga ba daw maging IT? Ayan, napakadami pong nagtatanong yan sa akin sa channel. Ayan, hindi ko lang masagot diretsahan kasi syempre, di ba, iba-iba kasi yung senaryo. Ayan, parang nagsisetup kasi ng network yan iba-ibang senaryo. Ayan, yan yung katanungan nila. Ano nga ba daw yung mga diskarte? Or kasi halos mga nagtatanong kung hindi aspiring IT, yung mga bagong graduate lang, ganon, o yung mga nag-uumpisa pa lang, mga ganon, tsaka hindi pa masyadong familiar, di ba? So madalas katanungan, sobrang hirap ba daw maging IT? Ayan, alright, so yan yung pag-uusapan natin for today's video mga kapitbahay, no? Ay, sana all ang ganda ng kotse, one door. Ang tinatanong po nila, ano nga ba daw ang diskarte? Ayan, kaya yan pag-uusapan natin today kasi sabi nila, marami silang gustong aralin pero nahihirapan daw sila. Ayan, okay. So, eto mga kapitbahay, i-share ko to sa inyo, disclaimer mga kapitbahay, hindi ako expert, hindi ako master. Ayan, isa lang akong simpleng empleyado na may experience pagdating sa gano'n, i-share ko lang based doon sa konting karanasan at konting pananaliksik. Ayan, sana all ang ganda ng car, sorry po. Ayan, so ang tinatanong po nila sa akin, mahirap ba daw maging IT? Ganito po yun mga kapitbahay, depende kasi yun sa senaryo. Lahat naman ng trabaho is mahirap, wala namang trabahong madali. Nagdedepende kasi yun sa sitwasyon. Like katulad, kunyari IT ka, tapos fresh graduate ka, mga ganung senaryo. Tapos nag-apply ka as a network engineer, kaka-graduate mo lang, wala ka pang hands-on experience. So medyo mababaliw ka talaga, mahirap talaga yon. Okay, so ang mga diskarte dyan mga kapitbahay, bago ka mag-apply sa IT industry, kung gusto mong hayahayang buhay mo, huwag ka mag-jump. Like for example, IT support, from the scratch ka muna, huwag ka mag-jump kasi napakahirap talaga, kahit ano namang bagay, pag hindi mo alam, mahihirapan ka talaga, di ba? Yung mga ganong simpleng usapan pero diba may laman. Kasi sinasabi nila doon sa comment, may nagsasabi mahirap daw maging IT, tapos may mga nagko-comment na oo daw mahirap daw, tapos meron pa nga dyan mga question, bakit nga ba nag-IT ka? Ayun mga katanungan, tapos sinasagot nila na para maubos ang buhok. Yan, mga ganong kwentuhan, diba? Pero sa totoo, in real world mga kapitbahay, kahit anong trabaho mahirap, wala namang trabahong madali. Kapag sinabing trabaho, trabaho, diba? So pagdating naman sa IT, ang diskarte po dyan, kapag nag-apply ka, like for example, graduate ka ng computer engineering or BSIT, ayan, syempre alam naman natin kung paano nag-work ang mundo, diba? Kasi kung wala kang experience hands-on, iba kasi talaga ang turo sa school pagdating sa actual actual scenario, like actual problem solving, parang ganon. Diba? Kasi marami akong kakilala na network, graduate network, matataas na school, hindi lang ako magbabanggit, matataas na school, talagang sinubukan namin. Like before, kasi alam naman nyo, nagtatrabaho ako before sa mga BPO company. So pagdating sa BPO company, sensitive yung mga network kasi siyempre calls yun, kailangan walang choppy, walang latency. Ayan, meron kaming isang applicant na sa mataas na school graduate. So ang sinabi namin, so naka-Cisco pa lahat yun, Cisco lahat ng gamit namin. May senaryo, tinry namin kung hanggang saan niya ba ang skill ng isang bagong graduate. Ayan. Hindi sa pagsisinungaling, so kung sino mga naka-experience dyan sa mga tropa nating IT, comment down below para malaman natin. Umamin siya sa amin na iba talaga sir pag hands-on at saka actual, iba talaga, wala talaga ang tinuturo sa school, masyadong malayo. So yan yung katanungan, yan po yung naging experience niya
sa amin kasi tinesting namin. Ayan, o yun yung diskarte mga kapitbahay para hindi ka mahirapan pagdating sa trabaho. Simula ka muna sa kaya mo pa lang. Huwag ka mag-jump, huwag kang tumalon like for example, kagagraduate mo lang, pasok ka agad sa system administrator o parang ganon. Kagagraduate mo pa lang, wala ka pang basic na alam na actual, apply ka as a network engineer or network administrator. Mahirap talaga yun mga kapitbahay. Doon mo talaga masasabi na mauubos talaga ang buhok mo. At saka mayroon din isa doon na nag-comment sa channel ko, nagsabi siya sa akin, kakagraduate lang niya, nasalang agad siya pagdating sa server troubleshooting. Ayan, so sinasabi niya kumukulot na daw yung hair niya. Ayan, so mahirap talaga mga kapitbahay. Kaya dapat kapag gusto mong gumaling sa IT, ang diskarte lang po dyan is mag-apply ka muna sa step 1, tapos aralin mo step by step, tapos practice lang. At saka kung medyo may budget ka naman, kumuha ka ng mga certification kasi yun talaga ang the best certification. Kaya kunwari ikaw college, tapos rich kid ka naman, maglaan ka muna dun sa certification kasi huwag mo munang gastusin yung pera mo para gumaling ka sa IT. Yan yung mga diskarte dun. Pero kunwari yung mga budget meal ka pa lang, ipon-ipon ka muna. Like for example, ang ginawa ko before is after ko nag-graduate, nagtrabaho muna ako, and then after ko mag-work, ayun, nagkuha ako ng mga certification na mga kailangan para maging familiar ako sa IT industry. Ayan, nasa sa inyo na po yun kung ano yung hilig nyo sa IT, kung saang field kayo, network ba or system, mga ganon. So yun yung kukunin yung certificate. Tsaka alamin nyo muna talaga kung ano yung hilig nyo, you know what I'm saying. Kasi kung nagtrabaho ka, kunwari napilitan ka lang talaga mag-IT, tapos wala talaga sa fashion mo, talagang mauubos ang buhok mo. Kasi syempre, diba, kung hindi ka masaya, wala, mahihirapan ka talaga. Pero kunwari mahal mo yung ginagawa mo, napakabilis mo lang yun matutunan. Ayan, base yan sa aking experience. Ayan, alright, so kwentuang boyabunda tayo. Ayan, mahirap talaga maging IT kapag ganito ka traffic. Yan, katulad sa EDSA, diba, sobrang traffic talaga pag pumapasok. Kaya mas pipiliin mong magmotor, diba? Alright, tsaka hindi ko pipiliin maging magsasakyan kasi wala pala akong sasakyan, wala akong pambili. Joke. Ayan mga kapitbahay, so ganun lang, mga diskarte mga kapitbahay. Hindi mahirap ang isang trabaho kapag alam mo. Yan yung pinaka code dyan. Alright, mari sample, diba, basic common sense ba, sinasabi mahirap maging IT. Mahirap talaga maging IT kung hindi mo alam ang ginagawa mo. Right, like for example, ako, hindi naman sa pagmamayabang, no, may isa kaming site na ako talaga nag-set up from the scratch ng network. So alam na alam ko lahat, pasikot-sikot. Kaya kapag may trouble, basic, alam mo agad kung saan ka pupunta, diba? Yan. Pero kunwari isa kang IT graduate, ipinasa lang sa'yo yung network infra, tapos hindi ka pa familiar, saka hindi ka pa experience, talagang dudugo talaga utak mo, mauubos talaga ang buhok mo. Ayan, so yun lang mga sample mga kapitbahay. Napaka basic na sagot. Mahirap maging IT kapag hindi mo alam ang ginagawa mo. Napaka hayahay ng IT kapag ang ginagawa mo is kabisado mo na. Alright, kaya ang the best dyan mga kapitbahay, syempre ang palagi kong sinasabi, Einstein. So never stop asking question, and then aral ng aral para gumaling, di ba? Lahat naman ng tao, lahat naman ng magagaling na IT dito sa mundo, lahat lang naman nag-aral lang din naman yan, tinuruan lang din yan. Tao lang din yan. Kaya kung sila natutunan nila at saka gumaling sila, bakit ikaw hindi, di ba? Eh tao ka rin. Joke. Ayan, ganun lang, basic.
basic question and answer. Ayan, alright. So malapit na tayo sa office, kaya hanggang dito na lang muna ang kwentuhan. Ayan, so mayroon kayong mga katanungan, comment down below mga kapitbahay, and then stay tuned para sa mga technical or mga setup vlogs natin. Ayan, maraming salamat sa suporta sa mga tropa nating IT, dumadami na tayo. Ayan, so share, comment, and share the knowledge para masaya. Alright, mas maganda kapag may knowledge tayo, sinishare natin, kasi hindi naman natin yan madadala. Ayan. Kapag kinuha na tayo ni Lord, useless na yun, wala na, as in magbubura na. Kaya i-share natin para, di ba, bro, hanggat may i-share tayo pagdating sa mga ganon, share lang natin para makatulong. Masaya kasing nakakatulong, at saka masayang na i-share mo yung knowledge mo, di ba? Alright, so thank you so much, God bless and peace. Malapit na tayo sa office. Maraming salamat mga kapitbahay, ingat kayo lahat. Thank you so much and bless you.